may bagong pelikula ng Godzilla na ipinalabas at ito ay napaka-epiko. Siyempre, sabik na sabik ang mga tagahanga ng United States Monsterverse sa posibleng pagdating ni Space Godzilla sa Godzilla X Kong Supernova, ang nakakatakot na clone ni Godzilla na nilikha sa puso ng isang itim na butas. Paano kung sabihin ko sa'yo? Maaaring tinutokso na nila siya sa bagong labas na pelikulang ito. Noong Godzilla Day, inilabas ng Toho ang bagong pelikulang Fest Godzilla 2, Shinjuku Burning. Isa itong klasikong bersyon ng Hari ng mga Halimaw gamit ang iconic na Tokusatsu special effects method na lumikha sa halimaw noong 1954. Kasunod ng mga Godzilla Day shorts, lumabas si Godzilla sa Tokyo Fest 2020 Godzilla vs. Hedorah noong 2021, Fest Godzilla 3, Gigan Attacks noong 2022, Fest Godzilla 4 Operation Jet Jaguar noong 2023 at pinakabago, Fest Godzilla 5, All Monster Showdown na inilabas noong 2024. Ang Fest Godzilla 2 ay reboot ng dating maiikling pelikula at hindi sumusunod sa lumang kwento. Kasama nito, bumalik si Miragoji o Godzilla Millennium. Gustong-gusto ko ang disenyo ng Final Wars, sobrang nostalgic ako dito. Masaya ako na pinahinga na nila ito dahil halata na ang pagtanda. Magaling ka, baboy. Palagi kong gusto ang unang disenyo ng Millennium, kaya astig na bumalik ito. Marami tayong tatalakayin sa pelikulang ito, kaya pag-uusapan natin lahat ngayon. Paalala, 70% sa inyo ay di pa nakasubscribe, kaya mag-subscribe na at i-on ang notification bell. Alam ko kung sino kayo at pinapagalit ninyo si Godzilla. May kakaibang dating ang isang pelikula na nagsisimula sa itim na screen, na tanging mga tunog lang ng nangyayari sa paligid ang maririnig. Sa simula, tila bumabalik ang kwento sa 1,954 na tanging mga yapak niya lang ang maririnig. At kapag bumukas na ang mga ilaw, hindi na nagsasayang ng oras ang pelikula sa pagtakda ng tono na magpapatuloy hanggang sa dulo ng palabas. Matinding ka ba? Isang sundalo ang pumasok at sumigaw habang hinahanap ang mga hindi pa nakaalis sa gusali. May isa pang sundalo na dumating at matapos pag-usapan ang pagiging bakante ng gusali, sinabi niyang may bagay na nagpapataas ng temperatura ng katawan. Ano kaya yon? Biglang may malakas na pagsabog at kumikislap ang mga ilaw sa pasilyo. May malaking paparating at hindi ako yon. Ilang sandali matapos tumakbo ang mga sundalo palabas ng eksena, isang dambuhalang paa ang bumagsak mula sa kisame. Walang iba kundi si Godzilla lang yon. Maganda ang eksena dito. At isa ito sa pinakamahusay na pagpapakilala kay Godzilla mula sa Hari ng mga Halimaw. Nakakabilib isipin na ang mga sundalo ay inilagay lang sa green screen sa miniature. Parang natural lang silang pumapasok at lumalabas. Talagang kamangha-mangha ito. Gustong-gusto ko ang tokusatsu. Habang mabilis na umaakyat ang kamera mula sa lagusan, makikita natin ang lubos na kaguluhan sa lahat ng dako. Habang sinusuri natin, pansinin niyo kung gaano kaganda ang pagkakagawa ng maikling pelikulang ito. Nagbalik si Kazuhiro Nakagawa matapos ang mga naunang maikling pelikula para sa araw ni Godzilla at tumatagos talaga ang kanyang pananaw. Malaki talaga ang tsansa ng taong ito na maging tagapagmana ni Takashi Yamazaki kapag nagpasya na siyang iwanan ang G-Man. Ang maikling pelikula ay kinunan at inedit para magmukhang tuloy-tuloy na kuha na may minimal na putol. Habang sumusulong tayo, bigyang pansin mo yon. Kahanga-hanga ang tuloy-tuloy nilang paggalaw sa gitna ng pagkawasak. Kahanga-hanga talaga. Sa tingin ko, walang tradisyonal na putol hanggang dulo. Balik tayo sa pagsusuri. Ang militar ay nakikipaglaban kay Godzilla, nagpapaputok ng mga misil sa hari. Pagkatapos, umungol ng malakas si Godzilla at inihanda ang kanyang atomic breath, ang pinakamapanganib niyang sandata. Ang weird talaga, pero kakaibang nakakasatisfy makita si Miragoji na may asul na atomic breath dahil sanay tayo na nakikita siyang may karaniwang orange na atomic breath. Huwag kang mag-alala, magbabago yan agad. Ang susunod na mangyayari ay ginto para sa kaiju na pelikula. Bago makapaglabas ng atomic breath si Gojira, tinamaan siya ng rocket sa tagiliran, kaya nagkamali ang atake niya. Kaya binago ni Gojira ang kanyang atake at sumugod sa mga kalaban. Sumabog ang musika at kitang-kita natin ang astig na panning shot na parang walang katapusan. Matalino ang ideya rito at pinapakita na hindi kailangan ng maraming jump cuts at shaky cam para gawing exciting ang eksena. Astig din makita kung paano nila nailagay ang konting katatawanan dito.
Habang kumakanta at sumasayaw ang janitor sa gitna ng pagkagulo ni Godzilla, kilala ang Kaiju Films sa mga nakakatawang eksena tulad nito. Hindi pa rin ito sobrang nakakatawa o pilit. Gusto ko lang malaman paano hindi alam ng taong ito na inaatake na ni Godzilla ang lungsod. Hindi niya ba nararamdaman ang pagyanig? Gustong-gusto ko rin ang pakiramdam ng eksenang ito. Parang gawa talaga ni Gareth Edwards. Ang estilo niya ay nagbibigay perspektibo sa mga eksenang mukhang di kapani-paniwala kaya nagmumuka itong totoo. Bihira tayong makakita ng ganitong imahe sa tokusatsu dahil mahirap itong gawin. Nagawa nila ito ng walang kapintasan. Nakakatawa pa, si Gareth ay talaga namang nasa set habang kinukunan ang pelikula. Kaya nagtataka ako kung dahil ba ito sa payo niya. Pagkaalis ng janitor, tuloy ang kamera. Kita ang klasikong Kaiju film news anchor sa television. Pagkatapos, ginamit nila ang gilid ng gusali para diretsyong mag-transition sa kasunod na eksena. Matindi ang paggawa ng pelikula na parang 1,917 at gustong-gusto ko ito. Naisipan nilang maglagay ng silweta ng tao sa gusali. Hinihila pataas ang mahal sa buhay para mailikas. Kamangha-mangha ang ganitong detalye at nakakatulong maramdaman mong totoong mundo ito. Pwede mong pagtawanan ang ganitong paggawa ng pelikula pero ang direktor ay may mahusay na pananaw. Parang 2,020 sobrang linaw. At sa budget na siguro mga 20 piso, ang dami niyang nagawa. At kahit na may computer-generated imagery tayo, maganda ang pagkakagamit nito at sa paraang hindi nakakaistorbo ang limitadong budget sa mismong produkto. Tingnan mo kung paano lumiko yung chopper papunta sa camera. Tapos yung blast ni Godzilla dumaan sa hangin sa tabi nito at pagkatapos ay umusad na agad yung eksena. Parang tuloy-tuloy pa rin ang kuha. Kahit computer-generated imagery transition lang pala na ginawang natural ang daloy ng eksena. Habang nananalasa, madalas sinasabi ng mga tao na tumataas ang temperatura ng katawan ni Godzilla. Ngayon, sa puntong ito, malamang alam mo na aabot si Godzilla sa kanyang burning state. Pero nakakatuwa pa ring makita bilang manonood ang mga tao sa sitwasyong ito na laging nagpapanik dahil wala silang ideya kung ano ang mangyayari. Isang astig na paraan para i-hype ang mga fans na talagang mahal si Burning Godzilla. Ang ganda ng itsura ng mga sundalo. By the way, gusto ko ang mga costume nila. Magaling ka kasi isinama mo ang military sa Godzilla films mo at hindi mo sila binaliwala. Alam nating sila ang sentro tuwing may totoong atake ng kaiju. Paborito namin ang susunod na mangyayari sa short na ito. Mukhang normal na si Godzilla sa unibersong ito dahil may tunay na estatwa niya sa taas ng gusali na kinakausap ni G-Man. Parang sabi niya, "Uy bro, ang tagal natin hindi nagkita." Sabay abot ng kamay. Baka naalala niya tatay niya. Ginawa ko rin yan sa Godzilla PlayStation 4 na laro. Palagi akong lumalapit para titigan siya. Nakakatuwa na totoong rebulto pala ito sa Tokyo na gusto ko ring makita balang araw. Mangyayari yon, sisikapin ko. Natuwa ako nang makita ko ito sa palabas dahil parang Easter egg na nagdagdag sa pagiging totoo ng lungsod. Tingnan mo rin ang ilaw sa eksenang ito. Nangyayari ang pelikula sa gabi, kaya nagkaroon tayo ng magagandang kulay. Dahil sa studio light na parang buwan, nakuha natin ang magandang ambient lighting. Nakakatulong ito para lumitaw si Godzilla at ibang props sa screen, walang madilim o malabo dito. Dahil nainis si Godzilla na nasira ang bonding nila ng kaibigan niya, nagwala siya at pinaputukan ng atomic blast ang mga tao. Mapapansin mong nagbabago ang kulay ng atomic breath niya mula asul hanggang nagiging mainit na kahel na nagpapakita ng taas ng temperatura niya. Kritikal na masa, pinaputukan nila ng missile direkta sa leeg ni Godzilla kaya nagkunwari siyang nasaktan at bumagsak. Mas magaling si Kuya sa karamihan ng football players, parang si Yit. Makikita rin ang isa sa pinakamalupit na eksena sa short na ito. Sawang-sawa na si Godzilla. Ang hininga na ngayon napakalakas, nag-iipon ng static na enerhiya sa hangin bago ito pakawalan at wasakin ang lahat ng madaanan. Sabay-sabay na nagniningas ng pula ang mga bintana habang nilalamon ng apoy ang loob ng gusali. Tingnan mo kung paano tumilapon ang debris diretso sa kamera. Sobrang astig at dinamikong tingnan. Sa gitna ng usok at debris, naghari ang nakakakilabot na katahimikan, mahihinang sirena, apoy at pagkawasak lang ang maririnig. Sa gitna ng usok, nagbago si Godzilla at unti-unting lumitaw sa kanyang naglalagablab na anyo. Mukha siyang nakakatakot at galit, parang si Anakin sa Mustafar matapos patayin ang mga batang Jedi. Naglalagablab ang kanyang mga mata na parang apoy at sa kanyang katawan, makikita natin ang napakalakas na enerhiyang dumadaloy sa loob niya. Ibigay mo na ang malakas mong sigaw, Kuya. Gustong
Gusto ko ang disenyo na ito. Isa siya sa paborito ko sa Asus. Huwag mo akong kamuhian. Pero sa tingin ko, ito na ang pinakamagandang bersyon ng Burning Godzilla na nakita natin sa franchise. Isa ito sa mga pinakaastig, sumpa ko. Makikita mo pa nga ang isang phoenix na nasusunog sa loob ni Godzilla. Kung sinadya man o hindi, maganda itong koneksyon kay Godzilla dahil sa lahat ng layunin at dahilan, muli siyang isinilang. Kaya siguro naaalala ng ilan sa inyo, mga residente, ang mga coverage video na ginawa namin tungkol sa maikling palabas na ito noon kung saan sinabi na magkakaroon ng malaking papel ang aktor na ito sa pelikula. Aba, totoo nga, meron siya. Mga 30 segundo lang, ang layunin niya ay titigan si Godzilla at sabihin ang pulang dragon na maaaring mga hulugan ng ilang bagay. Sa mitolohiyang silangang Asyano, ang pulang dragon ay simbolo ng kapangyarihan, pagkawasak, muling pagsilang, at apoy, mga katangiang konektado kay Godzilla. Maaaring simboliko lang ang pangalan. Pakiramdam ko, mas malaking papel ang gagampanan ng karakter sa palabas sa 2026. At sa wakas ay narating na natin ang pinakamalaking sorpresa at pinakakapanapanabik na bahagi ng maikling pelikulang ito. Narinig natin ang kidlat, kaya lumingon ang pangunahing karakter para tingnan iyon, kasabay ng nakakakilabot na tunog ng halimaw. Isang misteryosong kaiju ang lumitaw na natatakpan ng apoy at usok. Nagpapaligsahan ang mga tagahanga sa paghula kung sino ang halimaw na ito, kaya ito ang aming opinyon. Madalas, ang shorts na ito ay nagpaparangal sa mga klasikong kaiju ng serye. Kaya hindi malaki ang posibilidad na ito ay isang bagong halimaw. Kaya ano kaya ito? May gusto ba silang ipagdiwang na anibersaryo ng halimaw sa 2026? Ang Ebirah Horror of the Deep ay pinalabas noong 1966, kaya 60 na anibersaryo nito sa susunod na taon. Pero ang mga tunog at silweta ay hindi talaga tugma sa halimaw na iyon. Godzilla vs. Destoroyah, inilabas noong 1975, ay nagdiriwang ng ika-30 anibersaryo ngayong taon. Pero muli, hindi pa rin ito tugma sa halimaw na iyon. Sa ngayon, maraming tagahanga ang nag-iisip na ito ay si Violante, at kumbinsido kami na maaari nga itong siya. Nahuhulaan namin ito dahil sa ilang bagay. Una, ang mga kulay mula sa usok ay asul, berde at lila. Lahat ng kulay, lalo na ang berde, ay iniuugnay kay Violante. Ang isa pang dahilan ay naririnig natin ang maraming tunog mula kay Violante ng sabay-sabay. Isang sigaw, kasunod ang sabay-sabay na sutsot at ungol. Parang may maraming bibig, si Violante ay may kakaibang mga tunog. Gumagawa siya ng ungol at halakhak ng halimaw, habang ang mga braso niyang may bibig ay tila sumisigaw, minsan. Pero kulang pa rin dito yung iconic na tunog ng balyena ni Violante. Malapit na yung mga tunog, pero hindi eksakto. Pero syempre, gusto nilang panatilihing sikreto ang halimaw na ito hanggang sa susunod na taon. Medyo naiinis ako sa kanila. Pero kung titignan mo yung mga silhouette, makikita mong may mga parang ahas o galamay na gumagalaw sa usok. Mukhang hindi normal ang katawan mismo. Hindi ito hayop na 2 paa tulad ni Godzilla, at wala rin itong katangian ng hayop ni Anguirus. Kaya malaki ang posibilidad na si Violante ito na talagang kamanghamanghang makita. Napakalaki ng puppet niya, kaya napakahirap nitong buuin muli. Pero sino pa ba ang pwedeng maging siya? Sa tingin ko, pwede rin na si Space Godzilla iyon. At yung mahaba at parang tentacle na anino ay ang kanyang buntot. Alam nating mahaba ang buntot ni Space Godzilla. Yung mga tunog ay parang gargle ng isang alien. At syempre, mukhang bumagsak o nagmaterialize mula sa kalawakan na mahalaga sa karakter niya. Dahil posibleng lumabas si Space Godzilla o inspirasyon mula sa kanya sa Godzilla X Kong Supernova. May saysay talaga na gusto nilang samantalahin iyon sa pamamagitan ng paggawa ng bagong maikling palabas na tampok ang paborito nating dambuhalang mutanteng galing sa kalawakan. Bukod kina Space Godzilla at Violante, wala akong maisip na ibang kaiju na pwedeng lumabas. I-comment sa ibaba kung sino pa sa tingin nyo ang maaaring lumabas. At ayun na nga, tapos na agad ang maikling pelikula, sakto pa namang malapit nang ipakita ang susunod na kaiju. Grabe, bitin na bitin talaga. Astig ang short film na ito at ipinakita ang galing ni Direktor Kazuhiro. Bihasa talaga siya at nagbigay ng palabas na kapantay ng kalidad ng full budget na pelikula ng Toho noong early 2000 sas. Kahanga-hanga talaga na kinunan niya ito na parang tuloy-tuloy at mahabang shot. Isa yan sa mga dahilan kung bakit ako na in love sa pelikula noon. Bihira na makita ang ganong galing ngayon. Dahil sa pag-usbong ng artificial intelligence slop, mas na-appreciate ko ang ganitong mga bagay. Kung may isa akong puna,
Ito ay masyadong maikli ang short film. Naglakad si Godzilla, nag-orange, tapos natapos na. Mas marami pang ipinakita ang mga naunang pelikula, lalo na sa kwento. Akala ko ito pa lang ang simula ng bagong reboot na serya ng maiikling pelikula. Ang susunod na pelikula ni Direktor ay naiiba sa mga nauna niyang gawa. Maging ito man ay si Space Godzilla o Violante, o isang halimaw na hindi pa natin naririnig. Sabik naming inaabangan ang pagbabalik ni Big Guy sa susunod na taon. Sa inaasahang magiging pinakamalaking Godzilla Day kailanman, dahil kakalabas lang ng Godzilla -0 at paparating na rin ang Godzilla X COM Supernova. Para laging updated kay Godzilla, mag-subscribe at i-click ang notification button para maging residente ng Dangerville. At siguraduhin ding bigyan kami ng malaking thumbs up. Ako si Alistair at magkikita-kita tayo mga residente sa susunod.